Hi guys! Welcome to my YouTube channel. This is Kuya Potpot Vlog at meron tayong isang reaction video. No? Ito yung post po ng dating beneficiary ng isang Kalingap charity vloggers. No? Kung saan hindi maganda ang kanyang naging post po. No? Para bang sinasabi niyang scripted pag napunta ka sa Kalingap. At ayan, bago tayo magsimula ay mag-shoutout po muna tayo. Nag-love shoutout po sa ama ng Kalingap na si Gabal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rap, sa po ng kanyang mga kasama. At syempre mega-love shoutout din po sa lahat po ng sumusuporta sa buong team Kalingap. Isang mapagpalang umaga po, tanghali o gabi mga Kalingap, saan man kayong sulok ng mundo naroroon. Naway lagi po kayong gabayan ng ating poong may kapal. At yan nga guys, ang topic natin ngayon ay naging post po ng dating beneficiary ng isang Kalingap charity vloggers na si Kalingap Edu. Walang iba kung umalis sa kanyang poder na si Arjen Tupula. Ayan. At dito nag-post na naman siya sa kanyang social media, sa Facebook, kung saan sinabi niya na mas piliin ang mga taong hindi scripted ang buhay. Ano ang ibig sabihin niya dito sa post na to? At ito ay umani ng samot-sarong komento, no? Yung iba ay umalma, iba ay nagbigay ng kanilang mga opinion at para bang humihingi siya ng simpatiya, no, sa ibang supporters po ng Kalingap, no? Kasi nakita ko doon sa comment section niya ay puro supporters po ng isang love team ang kanyang mga nakikisimpatya sa naging post po niya, no, sa yung sinasabi niya piliin ang mga taong hindi scripted ang buhay, pambihira. At doon may nag-comment pa na sinasabing pag napunta sa Kalingap ay naging scripted ang buhay. Puro content lang daw. So ayan. Para sa akin itong hindi ko alam kung ano yung ibig talaga patungkulan. Ano yung pinupunto rito ng dating beneficiary ni Kalingap Edu na si Arjen, no? Bakit niya nasabi, bakit siya nag-post ng ganitong mga mas piliin ang mga taong hindi scripted ang buhay. Bakit nung time ba na naging beneficiary ka ng Kalingap, no, ng isang Kalingap charity vlogger, ay naging scripted na ba ang yung buhay ng mga panahong yon, no? At yung isipin mo, no, Arjen, ba't ganito ang post mo? Para sa akin dapat pagpasalamat mo pa rin kung ano yung tulong na binigay sa iyo ng kinabibilangan ng charity, ng taong tumulong sa iyo, no? Parang dito, parang inaano mo, parang hinahamon mo kasi ang foundation ng buong team Kalingap sa yung post, no? Na pag napunta sa Kalingap ay parang magiging scripted na ang buhay. Parang ganoon ang pagkakaintinding ko. Para sa akin, dapat iniisip mo mga bagay na itinulong, no, ng Kalingap charity vlogger na tumulong sa iyo, naka-scout sa iyo, 'di ba? Nabigyan ka, naranasan mo ng isang magandang birthday nung nagdibo ka. Kita naman, no? Tinulungan ka, binigyan ng pamilya mo ng pangkabuhayan, no? At tinulungan ka sa pag-aaral at nakatungtong ka naman sa kolehiyo. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, nagkaroon ng problema at nadawit ka, no, sa mga samot-saring issue na dahil sa mga maling galaw mo, no, kaya na-pressure ka at ikaw na ang kusang bumitaw, no, sa taong tumutulong sa iyo, no? Sino ba ang may kasalanan? Kung ano man ang kung bakit ka umalis, no? Dapat iniisip mo 'yan. Dapat ang iniisip mo ay yung mga tulong na ibinigay sa iyo, no? Ng taong naka-scout sa iyo. Parang dito kasi kino-question mo na sinasabi mo na dapat para bang nagmamalaki ka pa, no? Kung ano man ang naitulong sa iyo, ay dapat ipagpasalamat mo. At tanawin mo pa rin utang na loob 'yon. Lumingon ka pa rin kahit papaano na tinulungan ka nila. Tinulungan ka ng grupo ng Kalingap, ng charity vlogger na naka-scout sa iyo.
tinulungan ka sa abot ng kanyang makakaya. Pero parang baliwala sa'yo kung nagpo-post ka ng di maganda. Itong post mo, umani ng mga negatibong impresyon laban sa Kalingap, itong ginawa mong post. Pero kung ano man ang naging naranasan mo during under ka bilang isang benepisyaryo ka ng Kalingap, naging maganda naman ang naging takbo ng pamumuhay nyo sa maikling panahon, no, na under ka ng Kalingap. Dapat iniisip mo yon. Tulad ng sinabi ko, nakaranas ka mag-celebrate ng iyong 80th birthday, maganda. Pagtapos ka ng natulungan ka sa makapagtapos ng senior high school hanggang sa makapag-enroll ka ng kolehiyo, no? Ang pamilya mo binigyan ng pangkabuhayan, binigyan ng bangka, binigyan ka rin ng konting negosyong pagkakakitaan mo, pero lahat yun ata ay parang nawala o nabaliwala para sa'yo dahil lang sa kinikimkim galit mo na nabuo, no? Parang ngayon parang nagagalit ka na, no, nagagalit ka na sa grupo ng taong tumulong sa'yo, no? Kung ano man ang naging dahilan kung bakit nagkahiwalay kayo na landas ng scouter mo, ikaw lang ang tanging makakasagot niyan, no? Sana maliwanagan ng iyong isipan bago ka post o magbitaw ng mga ganyang saloobin. Sana pinag-iisipan mong mabuti, dahil pag pinasok ka ng mga supporters, no, ng Kalingap, especially sa isang grupo ng love team na talagang sinasabi talagang medyo hindi maganda ang impression sa'yo dahil may mga maling galaw ka, no? Sana ngayong nakalaya ka na or hindi ka na connected, no, dito sa group, sa foundation, sa Team Kalingap, ipakita mo kung kaya, ipakita mo na magsisikap ka pa rin, no? Pero huwag ka magmalaki huwag mong pagmamalakihan ang grupong ng taong tumulong sa iyo. Pagkus gawing motivation, lingunin mo din dahil kahit sa maikling panahon ay ibinigay nila ang tulong sa abot ng makakaya ng taong naka-scout sa iyo. So sana ay maliwanagan ang isipan mo, Arvin Popular. Huwag kang mapuno ng puot ang iyong damdamin. Nilay-nilayin mo din ang mga bagay, ang mga pangyayari kung bakit nawala ka na sa Kalingap. So ayan, hanggang dito na lang ating reaction video. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po nating reaction. There's a vlogger named Kuya Potpot, spreading good vibes, giving all he's got. With the camera in his hand, he hits the road, capture moments, sharing stories untold. Kuya Potpot, he's the one.